6 na taong kasal, minana ko ang ari-arian ng tatay ko na nagkakahalaga ng 70 bilyong dolyar. Sa araw ng pagpirma, ang iniisip ko lang ay, paano magpadala ng pondo para iligtas ang kumpanya ng asawa ko, hanggang sa i-check ng abogado ko ang lahat ng files. Baby, bago mo pirmahan itong property transfer form, may dapat akong ipaalam sa iyo. Ano iyon? Nang i-double check ko ang iyong marriage record, ang iyong rehistrasyon kay G. Julian Liu sa Star City Bureau. Wala. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, ang marriage certificate na hawak mo kay G. Liu ay peke. Ang certificate number ay hindi matagpuan sa sistema. At saka, ipinapakita ng system na ang legal na asawa ni Julian Liu ay ang babaeng ito, Chloe Fang. Nagparehistro sila 3 araw pagkatapos ng kasal mo. Chloe Fang. Si Chloe Fang ay lead designer ni Julian. At ang babaeng 6 na taon na tinawag akong Natalie. Nat, ito ang designer na sinabi ko sa iyo, si Chloe Fang. Natalie, ang ganda mo. Salamat, Natalie. Ang bait mo. Salamat, Natalie. Ang 2 taong binigyan ko ng lahat ay parehong nagpapanggap lang. Ang ironic, Ate, Taylor, ang 70 bilyong dolyar. Huwag mong galawin kahit 1 sentimo. Ilipat mo sa personal account ko. At saka, gumawa ka ng 2 dokumento para sa akin. Anong mga dokumento? Una, isang cohabitation termination notice. Pangalawa, isang demanda, mga kaso, bigamy, at pandaraya. 6 na taon na kaming kasal ni Julian. Paminsan-minsan, sumasama siya kay Chloe sa business trip. Hindi ko ito kinuwestiyon dati. Pero ngayon, nagtataka ako. Nat, kakarating ko lang. Yung brand na gusto mo, naglabas ng bagong bracelet. Inorderan na kita. May trabaho akong aasikasuhin. Uuwi ako at sasamahan ka ngayong gabi. Miss kita. Mismo ako. Magkasama kaming lumaki ni Julian. Noong 30 anyos, sinabi niyang miss niya ako. Sinuko ko ang pag-alis ng bansa para sa kanya. Nat, huwag kang umalis. Mamimiss kita. Pero nasa abroad si Lolo. Kailangan kong sumama sa kanya. Huwag kang mag-alala. Babalik ako sa bakasyon para makita ka. Nat, hindi ka pwedeng umalis. Kung aalis ka, magpapakamatay ako. Sige, mananatili ako. Noong 23 anyos, sinabi niyang miss niya ako. Isinuko ko ang trabaho ko para manatili sa bahay full-time. Huwag kang pumasok ngayon. Gusto kong umuwi araw-araw at makita kang nandoon. O kaya mamimiss kita ng sobra. Kung mag-quit ako, susustentuhan mo ako. Siyempre, dapat suportahan ng asawang lalaki ang kanyang asawa. Tama lang naman. Okay? Si. Eh di suportahan mo ako forever. Ati, Taylor, padadalhan kita ng video. I-swipe dito para i-transcribe. I-save bilang ebidensya. 6 na taon. Julian, bawat I miss you na sinabi mo sa akin. Mula ngayon, mababayaran ko sa iyo lahat. May interest. Nat, tandaan mong inumin ang gamot mo. Nat, tandaan mong inumin ang gamot mo. Eto, Nat, inumin mo muna ito. Ano to? Maganda to. Lihim na recipe ng Pamilya Lu. Nagpapalakas ng sigla at nagpapalusog ng dugo. Ang pinakamahalaga. Nakakatulong sa pagbubuntis. Palakasin ang sigla at palusugin ang dugo. Naniwala akong tanga sa kanya sa loob ng 6 na taon. BB, Sue, ang lining ng iyong matris ay malubhang nasira na nakakaapekto sa iyong pagbubuntis. Umiinom ka ba ng hormonal na gamot sa mahabang panahon? Mangyaring suriin ang mga sangkap ng gamot na ito sa lalong madaling panahon. C.
Ati, Taylor, pangmatagalang pagkalaso na nagdudulot ng pagkabaog, ilang taon sa bilangguan para doon. Sa matibay na ebidensya, ito ay malubhang sinadyang pananakit. May parusang 3 hanggang 10 taon. Paano kung ang taong lumalason sa akin ay ang asawa ko sa pangalan lang? Sa demanda, idagdag ang sinadyang pananakit. Gagawin kong death warrant ni Julian ang mga papeles na ito para sa natitirang niyang buhay. Nat, saan ka kanina? Di mo sinagot mga text ko. Nabaliw ako sa pag-aalala. Oh, nalobat phone ko. Ha? Galit ka ba? Tingnan. Binilhan kita ng pinakabagong bracelet. Ang ganda, di ba? Itong bracelet ay tinatawag na unwavering love. Pag-ibig na hindi nagbabago, tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Ang galing ng acting. Kung hindi siya nabuko ng marriage certificate, akala ko talaga siya ang perpektong tapat na asawa. Eh? Gusto mo ba? Gusto ko. Siya nga pala, mahal. Ang proyekto ng Lynch One Properties na worth 10 billion ay open for bids. Nalulunod sa utang ang kumpanya namin at kulang kami sa pera. Yung 70 bilyong dolyar ni tatay? Huwag kang mag-alala, ituturing ko itong pera bilang loan. Kapag nakabangon na ang kumpanya, babayaran kita agad. Hindi na kailangan umutang. Sa loob ng 3 araw, sa ating anniversary dinner, pipirmahan ko ang asset transfer agreement at ibibigay ko lahat sa'yo. Pamilya naman tayo, di ba? Di ba? Mahal, ang pagpapakasal sa'yo ay ang pinakamalaking biyaya ng buhay ko. Kailangan kong asikasuhin ang isang bagay sa study. Magpahinga ka. Si Unwavering love. Isang pag-ibig na hindi nagbabago. Kadiri. Ha? Natalie talagang pumayag na ibigay ang 70 bilyong dolyar sa iyo ng libre? Nangako siya sa akin mismo. Sa dinner sa 3 araw, pipirmahan niya ang transfer agreement. Lahat ng 70 bilyong dolyar. Garantisado na. Iyan ang anak ko. Nasa palad mo siya. Kapag dumating na ang pera, palalayasin ko siya at iuuwi si Chloe. Itong 6 na taon ay hindi naging sayang. Ang ating pamilya sa wakas ay magkakasama na. Ihanda ang lahat ng kailangan nating handa na. Sa dinner sa 3 araw, gusto kong lahat ay manood. Julian ay maghuhukay ng sarili niyang hukay. Naunawaan. Tumawa ka habang kaya pa. Maya-maya, hindi ka na matatawa. Bibi, Sue. Naimbestigahan ko ng lubusan ang relasyon sa pagitan ni Julian at Chloe. M. Si Chloe ay 26 taong gulang, nakatira sa Villa Riverbrook. Meron siyang luxury car at isang villa na binili sa nakaraang 6 na taon. Ang pera ay galing sa personal na account ni Julian. Natuklasan ko rin na mayroon na silang anak na 5 taong gulang. 5. Kaya wala pang 1 taon pagkatapos naming ikasal. Ipinanganak ang kanilang anak. Opo, Sa loob ng 6 na taon, may pamilya siya sa labas, habang sinusuportahan ko siya. Bibi, Sue, nalaman ko rin na ang Lu Group ay hindi kailanman nagkaroon ng krisis sa utang. Nagsinungaling lang siya para lokohin kayo na ilipat ang 70 bilyong dolyar. Para makuha niya ang perang iyon. Nagsinungaling siya sa akin sa loob ng 6 na buong taon. Hindi, lumaki kaming magkasama. Mula noong ako ay 13, noong pigilan niya ako sa pag-abroad, siya ay nagsisinungaling sa akin. 16 na taon. Nagsinungaling siya sa akin sa loob ng 16 na buong taon. Gusto ninyo bang harapin si Julian ngayon din? Hindi. Ang paghaharap ngayon ay masyadong madali para sa kanya. Bibi, Sue. Narito na ang resulta ng drug test. Ang mga pills ay naglalaman ng labis na progestin. Ito ay hindi lason, pero ang pangmatagalang paggamit ay nagdudulot ng pagkabaog. Julian, talagang pinlano mo lahat. Natatakot na ang anak natin ay magtali sa atin, kaya pagkatapos makuha ang 70 bilyon,
Hindi mo ako kayang paalisin. Yan ba? Handa na ba ang demanda at ebidensya? Handa na lahat. Ano ang plano ninyo, Bibi? Sue? Sa hapunan ng anibersaryo sa loob ng 3 araw, pababayarin ko siya sa bawat sentimo na utang niya sa akin. Mahal? Ikaw ba? May plano ka ngayon? Wala. Bakit? Wala lang. Tungkol lang sa hapunan. Na-notify ko na lahat ng kamag-anak natin. Si Tito Lou at si Tia, darating silang lahat. Hindi ka naman. Magbabago ng isip, di ba? Kailan ba ako sumira sa pangako? Mahal, alam ko na ikaw ang pinakamahusay. Si Jackson ay may sakit. Pwede mo ba siyang sunduin sa school? Sino ang tumatawag ng ganito kaaga? Trabaho lang. Kailangan kong pumunta sa opisina. Si. Bibi, Sue, sabi ng doktor sa rehab therapy, iyong fertility ay may mataas na tsansa na gumaling. Nakuha ko. Tungkol sa mga gamot, matibay ba ang ebidensya? Matibay. Ang mga tableta, iyong blood test, testimonya ng doktor, nasa atin na lahat. Mabuti. Sumama ka sa akin mamaya. Para mahuli ang isang manloloko. Masaya ka ba ngayon, Jackson? Nat, bakit ka nandito? Tatay, sino ang babaeng ito? Naku, ano bang sinasabi ng batang ito? Tama, Jackson. Tawagin mo siyang tito. Natalie, huwag kang magkamali. Pamangkin ko siya, masama ang tiyan niya, at busy ang kapatid kong babae. Kaya dinala ko siya sa ospital. Pamangkin, ha? Oo, mahal. Alam mo, pumunta ako para may trabaho. At nagkasakit ang bata. Walang sasakyan si designer Chloe. Kaya hinatid ko sila sa ospital. Ganon? Sige, mauna na kayo. Huwag patagalin ang gamutan niya. Tama. Ito ba? Buhok ng batang iyon? Oh, magpa-DNA test kay Julian. Kailangan ko ng matibay na ebidensya. Ang isang bata na tinatawag siyang tatay. Hindi papasa sa korte. Ako na bahala. Teka, may makikilala tayo. Sino? Ang business archival ni Julian. Sa 3 araw, iiwan ko ang pamilya niya na walang-wala. Ang reaksyon ni Natalie kanina. Sa tingin mo, naniwala siya? Wala naman siyang sinabi. Ang walang sinasabi ay ang pinakamalaking problema, ang isang normal na tao. Na nahuli ang asawa niya at ang biyenan na kasama ng ibang babae at isang bata. Paano siya naging kalmado? Hindi man lang siya nagtanong kahit isa. Kaya ano ang sinasabi mo? Malamang alam na niya. Kaya nga sinabi niya na pipirma siya sa banquet. Hindi siya naghihintay na pumirma. Naghihintay siya ng pagkakataon na hiyain ka sa publiko. Imposible. Taon na siyang nagtitiwala sa akin. Sigurado ako. Okay, lahat. G. Hayes, nandito si Bibi, Sue. Ang asawa ng CEO ng Lou Group. Ano ang nagdala sa iyo rito? 2 koreksyon. Hindi ako ang asawa ng boss ng Lou Group. Ako si Natalie Sue. Pangalawa, hindi ako nandito para makipagkwentuhan. Nandito ako para sa negosyo. Anong negosyo? Bakit ka personal na pumunta? Ang proyekto ng Lynch-One Properties na $10 bilyong. Hindi ba kayo ni Julian ang nag-aagawan para dito?
Tutulungan kitang makuha ang lahat. Nagbibiro ka ba, Bibi? Sue, asawa ka ni Julian. Pero tinutulungan mo ang karibal niya na nakawin ang proyekto ng asawa mo? Hindi na ako magiging asawa ni Julian ng matagal. Kung hindi mo kukunin ang proyektong ito, ibang kumpanya ang kukuha. Mas mabuti nang makinabang ako at ang aking business partner. Ano? Gusto mong bilhin ang 51% ng Hayes Group? Nandito ka ba para manggulo, Bibi? Sue? $5 bilyong. Mananatili sa iyo ang 49% ng equity at buong kontrol sa operasyon. Ikaw pa rin ang magpapatakbo ng Hayes Group. Magkakaroon ka lang ng chairwoman sa itaas mo. Bibi, Sue, alam mo ba kung magkano ang halaga ng kumpanya ko? $8 bilyong. G. Hayes. Kung tatanggihan mo ang alok na ito, isang buwan mula ngayon, kapag nakuha ni Julian ang $10 bilyong na proyektong iyan, hindi na aabot ng 5 bilyon ang halaga ng Hayes. Binibigyan kita ng pagkakataon. Palampasin mo at pagsisisihan mo. Bakit kita paniniwalaan? Ang imbitasyon sa gala. Nakuha mo ba? Nakuha ko. Nagtataka ako. Kung bakit mo inanyayahan ang iyong pangunahing karibal. Para mapanood ang palabas. Kung mas maraming manunood, mas maganda. Sinabi mong matutulungan mo akong makuha ang proyekto ng Linchuan Properties. Paano? Si Julian Lu ay may elite overseas design team ni Chloe Fan at maraming taon ng koneksyon. Anong akala mo? Mananalo ka. 2 dahilan. Una, ang chairman ng Linchuan Properties, si Don Su, ay ang lolo ko. At hindi yon alam ni Julian. Pangalawa, may sarili akong kumpanya, Apex Holdings. Shanhe sa bawat frame. Natalie, sa paglipas ng mga taon, ang pinakamalaking supplier ng materyales sa Star City ay ang iyong kumpanya. Tama yan. Ngayon, sa tingin mo ba kaya nating manalo? Kontrolado mo ang pinakamalaking real estate company sa Star City at ang pinakamalaking supplier ng materyales, Bibi. Sue, sa kamay na iyan, sa totoo lang, hindi ko makita kung paano ka matatalo. Kaya, ibig sabihin ba, papayag kang makipagtulungan sa akin? Bibi, Sue, isang kasiyahan ang makipagnegosyo sa inyo. G. Hayes, isa pang bagay. Ang kondisyon ng ating partnership ay ito. Mananatili ka sa bankwet buong gabi at hindi kita kailangan na gumawa ng kahit ano. Manood ka lang. Manood ng ano? Panoorin mo akong hilahin si Julian Lu. Pababa mula sa mga ulap. Julian, yang munting Sue na babae ay talagang maglilipat sa iyo ng $70 bilyong ngayong gabi? Sobrang excited ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Kapag natapos na ang gabing ito, ang ating pamilya ay tunay na magiging pinakamayaman sa Star City. Yan ang anak ko. Alam kong para sa malalaking bagay ka. Hindi tulad ng tatay mo, isang talunan sa buong buhay. Tama na? Focus sa mahalaga. Julian, hanapin si Natalie. Ngayon. Sa stage na tayo. Si, business muna. Go, bilis. Natalie, ang ganda ng palabas ngayong gabi. Narinig ko, ililipat mo ang lahat ng $70 bilyon kay Julian. Tito, mabilis kumalat ang balita, ha? Narinig ko ito mula sa biyenan mo. Sabi niya kapag natapos na ang gabi, ang mga Lu ay magkakahalaga ng $100 bilyon at makikinabang din ako. Natalie, ang anak kong si Cheng Yuan ay ikakasal na. Pumili na kami ng villa na mahigit 30 milyon. At saka, Mahigit 30 milyon? Malaking halaga yan, Tito. Napag-usapan niyo ba ni Julian? sabi niya nasa iyo na. Pamilya naman tayo eh. Si, pumunta ka sa akin pagkatapos ng bangkete. Ililipat ko ang pera. Talaga? Natalie, alam kong maaasahan kita. Handa na ang lahat. Ang reklamo, ulat ng eksperto, at mga bank record. At ang paternity test? Nandito na ang resulta. Tingnan mo. Ang ironic. Itago muna ang paternity test na ito sa ngayon.
Isang miyembro ng pamilya ang pumirma sa panganganak ni Chloe, di ba? Oh. Gamitin mo yan. Gumugol si Julian ng 16 na taon sa paghabi ng web na ito. Ngayon, ako mismo ang magwawasak nito. Theory C. Kapag nailabas na ang ulat na ito, ang magagandang araw ng kanilang pamilya ay opisyal ng tapos. Tinanggap niya ang kasal namin sa loob ng 6 na taon. Nilason niya ako sa loob ng 6 na taon, at nagpalaki ng anak sa labas sa loob ng 5 taon. Lahat ng mga utang na ito, aayusin ko na ito sa kanya ngayon sa harap ng lahat. Nat, saan ka galing? Malapit na tayong umakyat sa stage. Lahat. Maligayang pagdating sa ika-6 na anibersaryo ng kasal namin ni Natalie. Bukod sa pagdiriwang ngayong gabi, may malaking anunsyo ako. Ang asawa ko, si Natalie, ay ililipat ang kanyang $70 bilyong na ari-arian sa akin nang walang bayad. Nat, nasaan ang kontrata? $70 bilyong. Julian Lu, gusto mo ba talaga yan ng ganoon? Nat, hindi ba tayo nagkasundo dito? Oo, nagkasundo tayo. Pero bago ko ibigay sa'yo, kailangan mo munang sagutin ang isang tanong. Sige. Sasagutin ko ang kahit anong itanong mo. Julian, sa loob ng 6 na taon, naging tunay ba tayong mag-asawa? Naging ba tayo talagang mag-asawa? Naging mag-asawa ba tayo? Nat, nagbibiro ka ba? Hindi ba ngayon ang anibersaryo ng kasal natin? Anibersaryo? Julian, may anibersaryo ba tayo? Anong ibig sabihin niya? Hindi ko alam, pero sobrang dramang-drama ito. I-record mo to sa phone mo. Nat, ano tong kalokohan na to? Nag-check ako ng official records. Ang marital status ko ay palaging single. Julian Lu, niloko mo ako sa loob ng 6 na taon gamit ang peking marriage license. Oh my. Baliw ka ba, Natalie? Alam mo ba anong okasyon ito? Julian, ikaw ang nag-set up ng venue na ito. Niloko mo ako sa loob ng 6 na taon para lang makuha mo ang aking $70 bilyong na kayamanan. Kaya ngayon, dito mismo, sinasabi ko sa iyo sa harap ng lahat, wala kang makukuha. Ah, tama. Baka hindi ninyo alam ito. Palagi akong single, pero ang marital status ni G. Lu ay palaging may asawa, at ang kanyang legal na asawa ay walang iba, kundi ng Lu Group, special designer, si Miss Chloe Fang. Hindi lang ito pekeng kasal. Bigami ito. Dahil lang sa pera, niloko na si Bibi. Sue sa loob ng 6 na taon. Ang kasaklam-saklam. Bibi, Sue, pakiusap, huwag kang magkalat ng katarantaduhan. Si G. Lu at ako ay boss at empleyado lang. Boss at empleyado? Ipaliwanag mo nga sa akin kung bakit ang villa na binili ni Julian ay nakapangalan sa iyo. Iyan ay, Villa 6, Villa Riverbrook, binili 3 taon na ang nakalipas, kasalukuyang nagkakahalaga ng $120 milyong, direktang binayaran mula sa personal na account ni Julian. Subordinates, nag-aalok ba talaga ang Lu Group ng ganyang kahangahangang perks? pinayagan ako ni G. Lu na manatili doon. Gumawa ako ng ilang proyekto para sa kanyang kumpanya. Sa halip na bayaran ako, ibinigay niya sa akin ang bahay. Oh, kaya ang luxury car na ito ay bayad din, Bibi. Pang, mataas yata ang singil mo, no? Ang generous naman. Nat, sa bahay na lang tayo mag-usap, okay? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Ikaw, Lahat ng gusto ko? Julian Lu, iisa lang ang gusto ko, ang katotohanan. Ito ay ang record ng panganganak ni Chloe Fang mula 5 taon na ang nakaraan. Si Julian Lu ang pumirma bilang ama. Bibi, Fang, sinabi mo na empleyado ka lang niya. Ipaliwanag mo ito. Noong nanganak ka, bakit pumirma si Julian Lu bilang ama ng bata? Diyos ko. So, ang bata ay talagang kay Julian? 5 taon na siya. Ibig bang sabihin, pagkatapos ng peking kasal niya kay Bibi, Sue, si Julian ay nagka-baby kay Chloe sa sumunod na taon? Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo. Sa pagkakaalam natin, ang ebidensyang ito ay maaaring peke. Lahat ng ebidensya ko ay galing sa mga record na nakuha mula sa isang akreditadong ospital. Maaari itong i-verify anumang oras. Kung gusto mo pa, maaari ko itong ibigay anumang oras. Kaya kong patunayan ito.
Natalie, ano na ang villa ko? Nagbayad na ako ng down payment. Huwag mo akong iwan sa ere. Si Julian at ako ay hindi legal na kasal. Tanungin mo ang tunay niyang asawa. Makamandag na babae. Pagkatapos ng eksenang ginawa mo ngayon, gusto mo bang sirain ang pamilya namin? Mali ka. Ang mga sumira sa pamilyang ito ay kayo mismo. Sa sandaling pikiin ninyo ang lisensya ng kasal, kayo mismo ang pumili ng landas na ito. Huwag kang magpabiktima. Kung nagkaanak ka, maghahanap ba ng iba ang anak ko? Bakit ako hindi nagkaanak? Alam mo kung bakit, di ba? Sa loob ng 6 na taon, pinainom ako ng anak mo ng tinatawag na family tonic araw-araw. Alam mo ba kung ano talaga iyon? Progesterone. Uminom ako ng sobrang dosis sa loob ng 6 na taon. Ito ay seryosong sumira sa lining ng aking matres at naging baog ako. Ayaw ng anak mo ng anak sa akin dahil natatakot siya na kung magkaanak kami, mas mahirap akong itapon. Sa lahat ng mga taon na ito, tuwing kumakain ka kasama ko, nakaupo ka roon nakangiti habang pinapanood mo akong nunukin ang mga tabletang iyon, hindi ba? Tinulungan mo rin akong lasunin. Oy! Natalie! Magkasama tayo sa lahat ng mga taon na ito. Kailangan mo bang maging ganito kawalang awa? Julian, ikaw ang walang awa. Sa loob ng 6 na taon, araw-araw mong pinangarap yung 70 bilyon. Nakatayo ako ngayon dito upang malaman ng lahat na ako, si Natalie, ay nagtiwala sa maling tao. Pero ngayon gising na ako. Julian Lu, nagkasala ka ng bigami, panloloko, at sinadyang pananakit. Kung ibibigay ko ang ebidensyang ito sa pulis, ilang taon ang makukuha mo? Tatawag ka ng pulis? Hindi pa. Kung tutuusin, 16 na taon mong pinagtaksilan ang pagmamahal ko. Hindi kita basta-basta ipapakulong. Masyadong madali kang makakawala. Anong ibig mong sabihin? 16 na taon kang nagpanggap. Babalatan ko ang iyong pagkukunwari, patong-patong. Manonood ka, panoorin mo akong kunin ang lahat ng sa iyo. Panoorin mo ang sarili mong malugi. Panoorin mong lahat ay kalabanin ka. At sa wakas, ihahatid kita sa dapat mong puntahan. Natalie! Natalie Su, pag-usapan natin ito. Hindi. Anak ko. Anak ko, anong problema anak? Ano pang hinihintay mo? Tawag na ng ambulansya. Natalie, kung may mangyari sa kanya, pananagutin kita. Relax lang. Mabubuhay siya. Kung tutuusin, hindi ko pa siya tapos. Tara na. Natalie, tumigil ka dyan. Julian Lu, ang palabas natin ay magsisimula pa lang. Bibi, Su, ang lakas mo ngayon. Ang tapang mo. Hindi nito mababago ang 6 na taon na niloko niya ako. Pero magiging maayos ako. Hindi ako nagpapabagsak. Pinalampas namin si Julian ng madali sa ngayon. Ngunit ang ebidensya mo ay parang talim nakabitin sa itaas ng kanyang ulo. Ang buhay niya mula ngayon ay hindi magiging madali. Bukas, lahat ng media ay mag-uulat ang maruming sikreto ni Julian. Ang stock ng Lu Group ay patuloy na bababa. Kapag nasa pinakamababa na, sasalakay tayo at lilinisin. Marami siyang utang sa akin. Mababayaran ko siya ng doble. Bumalik na tayo sa opisina. Pumunta tayo sa Linchuan Properties. Gusto kong makita si Lolo. Chairman Su, may bisita po kayo. Gabi na. Kung ano man iyan, ay maaaring maghintay hanggang bukas. Si Bibi, Supok. Bumalik si Nat. Lolo, Ikaw, munting pilyo. Naalala mo sa wakas na bisitahin ang matanda mong lolo. Ikaw ang tagapagmana ng pamilya Su. Ang iyong mga magulang ay namatay ng bata pa. Hindi kita maaaring ipagkatiwala o ang ating 70 bilyong dolyar na imperyo sa isang kawawang bata. Lolo, magkakilala na tayo mula noong 13 namang taong gulang tayo. Hindi niya ako lolokohin. Pinupusta mo ang 70 bilyong dolyar sa isang pagkakaibigan mula pagkabata. Kung hindi ka naniniwala sa akin, magpusta tayo. Sa ano? Bigyan mo ito ng 6 na taon. Kung pagkatapos ng 6 na taon, nananatili siyang tapat sa akin, iyon ay nagpapatunay na mali ka. Ang kasulatan ng pamana na nagkakahalaga ng 70 bilyong dolyar ay akin. Ikaw mismo ang magbibigay nito sa akin. Paano kung ang gusto niya lang sa iyo ay ang ating 70 bilyong dolyar na kayamanan? Tatanggapin ko na natalo ako. Kapag dumating ang panahon, ako mismo ang haharap sa kanya at babalik na gumagapang sa pamilya Su. Sige,
May 6 na taon ka. Hindi ako makikialam sa buhay mo. Ang oras lang ang makapagpapakita ng tunay na pagkatao, kung siya ay tao o halimaw. Lolo, natalo ako sa pusta. Loka, sa akin walang panalo o talo. Gusto ko lang na maging masaya ka. Kung hindi ka masaya sa labas, umuwi ka na. Pamahalaan mo ang negosyo ng pamilya. Lolo, pamahalaan ko ang negosyo ng pamilya, ngunit hindi pa ngayon. 6 na taon na ang nakalipas, sinabi ko sa iyo, kung natalo ako sa pusta, haharapin ko si Julian ng personal, pagkatapos ay pamahalaan ang negosyo ng pamilya. Ano ang balak mong gawin? Nakuha ko na ang Hayes Group. Susunod, lulunukin ko ng buo ang Lu Group. Gusto ko si Julian na walang natira at nalulunod sa utang. Sige, kung ano man ang gagawin mo, susustentuhan ka ni Lolo. Salamat, Lolo. Anak, gising ka na. 6 na taon tayong nagplano nito. Paano biglang nalaman ni Natalie? Ano bang ginawa mo? Paano ko malalaman, Natalie? Matagal na niyang plinano ito para lang mapahiya ako sa publiko. Nawala ang 70 bilyong dolyar dahil sa'yo. Pero gusto ko bawat sentimo na utang mo sa akin. May lugro pa naman tayo, di ba? Marami kang perang gagastusin. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang ebidensya na hawak niya. Iyan ang mga tunay na time bomb. Lu. Lu. Anong ginagawa mo rito? Wala namang malaking nangyari sa trabaho, di ba? Tuloy-tuloy ang pagbaba ng stock ng kumpanya. Nawalan tayo ng mahigit $1 bilyong. At, sabi ng legal team matindi ang ebidensya laban sa'yo. Bigamy, intentional harm, ang grupo ng abogado. Nagre-rekomenda na humanap ka ng paraan para makipag-ayos kay Bibi. Sue. Anim na taon na ang nakalipas. Nakatayo ako rito, ginawa ko ang taya na iyon, at umalis sa pamilya Sue. 6 na taon na. Tingnan mo ang kwartong ito. Hindi ko pinayagang magbago ang kahit ano. Patuloy akong umaasa na balang araw, uuwian ka. Pasensya na, Lolo. Sa loob ng 6 na taon, Ang mahalaga, nakauwi ka na. Ngayong nakabalik ka na, magpahinga ka ng mabuti sa bahay. Ipapaluto ko sa kusina lahat ng paborito mong pagkain para sa'yo. Magpahinga ka para lumakas. wala akong oras magpahinga. Kakakuha ko lang ng Hayes Group. May meeting ako sa ilang bangko ngayong hapon. Sige. Buti naman. Nako, lumaki na ang nat ko. Kaya mo na ang lahat mag-isa. Ha ha ha. Nat, nasa ospital ako. Pumunta ka sa inpatient wing. Kailangan nating mag-usap. Julian Lu, nabali ba ang binti mo o mamamatay ka na? Ang kapal ng mukha mo para utusan ako. Sa loob ng kalahating oras, babalik ako para kunin ang mga gamit ko, kung ano man yan. Sabihin mo sa harap ko. Lolo, Sige na, asikasuhin mo ang trabaho mo. si 6 na taong kasal, pawang panaginip lang. Buti na lang, naagapan ko ang pagkawala. Noong 13 ako, iniligtas ni Julian ang buhay ko. Tulong! Tulungan mo ako! May tao ba dyan? May makakatulong? Pakiusap, tulong! Tulong! Puno ng kabataang sigla. Dahil iniligtas niya ako. Nagtiwala ako sa iyo ng lubos. Pero ang kapalit ko lang ay peking sertipiko ng kasal at 16 na taong kasinungalingan. Ngayon, tapos na ang lahat. Natalie, anong ginagawa mo? Sa tingin mo, ang pagsira sa diaryong ito ay bubura sa katotohanan na iniligtas ko ang buhay mo? Julian, sa loob ng 16 na taon, ang diaryong ito ay iyong libreng tiket. Ngayon, wala na ang libreng tiket mo. Iniligtas ko ang buhay mo. Palagi kang may utang sa akin. Iniligtas mo nga ako, kaya sa loob ng 16 na taon, tinulungan kitang umangat mula sa isang mahirap na batang walang-wala hanggang sa kung ano ka ngayon, chairman ng isang multi-billion-dollar na grupo. At ito ang paraan ng pagbabayad mo sa akin. Isang peking kasal, 6 na taon ng hormone pills, at isang 5 taong gulang na bata. Julian, ginawa mo akong tanga sa loob ng 6 na taon.
Nat, ako. Binayaran ko na ang utang ko sa'yo noon pa. Ngayon, nandito ako para singilin ka. Nat, kailangan mo ba talagang maging ganito kawalang awa? Kung ibibigay mo ang ebidensyang iyon, matatapos na ang natitirang buhay ko. Ako ang walang awa. Julian, kung talaga kang nagmamahal sa akin, hindi mo ako didrugsan ng 6 na taon. Ngayon ako pa ang walang awa. Wala kang karapatang sabihin iyan. Mali ako. Alam ko na ngayon, talaga. Hindi ka nagsisisi. Natatakot ka lang. Ako? Nandito ka lang ngayon, nagmamakaawa sa harapan ko, at sinasabing mali ka. Gusto mo lang samantalahin ang awa ko para pakawalan kita. Sayang, hindi ako kilala sa pagiging mahabagin. Nat, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong ibigay ang ebidensya, at ibibigay ko sa'yo ang kalahati ng shares ng Lou Group. Ayaw ko ng shares mo. Gusto ko ng paghihiganti. Kung hindi ka nagdurusa, ako naman ang magdurusa. At hindi ko hinahayaan na ako ang magdusa. Natalie Su. Kailangan mo ba talagang maging ganito kawalang awa? Julian, hintayin mo lang hanggang mawala sa'yo ang lahat, iwanan ka ng lahat, at makulong ka. Bawat hakbang nito, walang isa man ang lalaktawan. Natalie Su, napakasama mo. Natalie. Teka po. Bibi, Su. Tito, ano po iyon? Bibi, Su, tanga po ako dati. Tinulungan ko po si Julian na ilihim sa inyo. Mali po ako. Taos puso po akong humihingi ng tawad. Patawarin mo po ako at tulungan mo po ako kahit minsan lang. Ang villa ko po na 30 milyong dolyar. Kung mamiss ko po ulit ang huling bayad, babawiin po nila ito. At hahabulin po nila ako, isang matandang tulad ko, hanggang sa libingan ko po. Tito ka ni Julian. Kung kailangan mo ng pautang, dapat sa kanya ka humingi. Wag na po. Kasalanan po ng malandi na si Chloe. Hawak niya po ang wallet ni Julian, nakalock at nakasusi po. Hindi niya po ako papahiramin kahit 1 sentimo po. Eddie, bahala ka na. Bibi, Su, pwede po akong maging tagaloob mo. Alam ko na hindi mo po hahayaan si Julian na makalusot po sa lahat ng ito. Pwede po kitang tulungan. Kavili-vili. Pero, hindi ko nakikita kung paano ka magiging kapaki-pakinabang sa akin. May alam po akong sikreto. Isang bagay na kahit si Julian po ay hindi alam. Ang mga academic credentials po ni Chloe at ang status niya po bilang foreign trained designer ay pawang peke po. Sigurado ka ba? Sigurado po. Alamin mo kung totoo. Kung totoo, pag-iisipan kong pahiramin ka ng pera. Pero pagkatapos, magtatrabaho ka para sa akin, para bayaran ang utang mo. Makatitiyak ka, Bibi. Su, ano man ang kailangan mo, siguradong gagawin ko ng perpekto. Hello, Chairwoman Su. Anong ginagawa mo? Lahat, tingnan ninyo ng mabuti. Ito siyang babaeng nakakuha ng Hayes Group, Bibi, Natalie Su. Siya rin ang bago nating chairwoman. Hello, Chairwoman Su. Ang ganda ng pagtanggap. Chairwoman Su, karapat-dapat po kayo diyan. Yung mga bank president na pinapunta ko sa inyo, nandito na ba silang lahat? Nasa office na po silang lahat. Dito po. Mga Ginoo, tungkol sa amin ni Julian. Sigurado akong narinig nyo na. Opo, narinig namin. Talagang hamak na bastard si Julian. Tama. Dapat mabulok sa impyerno ang mga tulad niya. Dahil alam nyo na, diretso na ako sa punto. Ang Lou Group ay tiyak na babagsak. Kung ayaw nyong ang perang pinautang nyo ay mawala na lang. Naiintindihan po. Pumayag lang kami na pautangin ang Lou Group dahil sa inyo. Pagkatapos ng ginawa ni Julian sa inyo, hindi na kami gagawa ng pabor sa kanya. Ang Lou Group ay may utang sa bangko namin na 500 milyong dolyar. Due na ito sa susunod na linggo. Ipapadala ang collection notice ngayong hapon. Walang kahit isang araw na late. Para sa short-term loan namin na 280 milyong dolyar, ipapadala rin namin ang notice ngayong hapon. Salamat, mga Ginoo. Chairwoman Su, huwag na po. Kung may kailangan po kayo, sabihin lang po ninyo. Iiwan na po namin kayo, Chairwoman Su. MM. Chairwoman Su, ang mga bank president na ito ay sobrang yayabang dati. Halos hindi ko sila maimbita sa dinner, pero tingnan nyo sila ngayon. Sa harap nyo, sumusunod sila sa lahat ng sinasabi nyo. 10 bilyon ang cash flow.
Kung sinong bangko ang may hawak niyan, sila ang masusunod. Kaya si Julian ay talagang nasa delikado na ngayon. Nasisimula ko pa lang. G. Harrison, huwag kayong mag-alala. Yung $500 milyong, babayaran namin ito sa oras. G, Lou, 1 linggo na lang ang natitira sa inyo. Kung hindi kayo umabot sa deadline, haharapin namin kayo sa korte. Kulit! Hindi tumigil ang mga tawag ng kolektor buong umaga. Kumusta ang cash flow ng kumpanya? Anong cash flow? Hindi na namin kayang bayaran ng interest. Julian Lu, ikaw ang chairman ng isang malaking kumpanya. Ngunit ngayon, may mga nagpapautang ka na humahabol sa'yo para sa bayad at wala ka man lang plano. Nasa pwesto ka ba na iyan para lang magmukhang importante? Chloe, paano mo masasabi iyan? May sapat na pressure na si Julian. Sa halip na aliwin mo siya, pinapahirapan mo pa siya. Stressed siya dahil wala siyang kakayahan. Kung may kakayahan talaga siya, magkakagulo ang mga bangko para pahiramin siya. Hindi nila siya hahabulin para sa bayad. Sino iyan? G, Lou, ito po ang City Central Hospital. Ang resulta ng biopsy ng inyong tiyan ay lumabas na. Hindi maganda. May signs ng malignancy. Inirerekomenda namin na mag-schedule ng operasyon agad. Hindi na kayo pwedeng mag-antala. Malinyo? Cancer? Paano naging cancer? Pupunta tayo sa ospital ngayon. Mag-schedule ng operasyon agad. Doktor, gaano katagal ang recovery? Mayroon kaming napakahalagang bid meeting sa 1 linggo. Pwede ba siyang dumalo? Sa teorya, makakabangon siya pagkatapos ng 1 linggo. Pero ang bid meeting ay napakahirap na trabaho. Kaya inirerekomenda pa rin namin 2 linggong pahinga. Si, i-admit siya para sa operasyon ngayon. Mas maaga, mas mabuti. Hindi natin pwedeng palampasin ang bid na iyan. Chloe, anong problema mo? May cancer siya at ang iniisip mo lang ay pera. Anong silbi ng pag-aalala? Kung ang pag-aalala sa kanya ay makakapagpagaling sa kanya at makatulong sa kanyang paggaling ng $70 bilyong na iyan, bubunutin ko ang puso ko para sa kanya. Pero, makakatulong ba iyon? Chloe? Bakit hindi ko napagtanto na ganito ka walang puso? Julian, ganyan talaga ako dati pa. Pinakasalan kita dahil sa status mo at sa pera mo. Akala mo ba ay para lang dahil mabait ka sa akin? Ikaw. Julian, ang kapal ng mukha mo. Sinaktan mo ako. Kukunin ko si Jackson at iiwan ko na ang pamilya Lu ng tuluyan. Hayaan mo siya. Mayaman ang pamilya Lu. Maraming babae ang mag-aanak sa akin. Mayaman at makapangyarihan? Julian, gumising ka. Nasira na ang reputasyon mo at may cancer ka. Anong babae ang kusang mag-aanak sa iyo? Anong makikita niya sa iyo? Ang cancer mo o ang bundok mong utang? Chloe, nagkamali kami kanina. Huwag mo sanang damdamin. Pero sobrang sakit na ni Julian ngayon. Hindi mo siya pwedeng iwan sa ganitong pagkakataon. Pwede kaming manatili ni Jackson. Pero babayaran mo ang sampal na ibinigay mo sa akin. Anong gusto mo? Wala na ang $70 bilyon, pero may kumpanya ka pa. Bigyan mo ako ng shares ng kumpanya bilang kapalit. Yung $70 bilyon lang ba ang iniisip mo? B. Sus, Hindi. kasal tayo. Ang akin ay sa iyo at kay Jackson. Bakit hindi ka nagtitiwala sa akin? Bakit mo hinihingi ang shares? Julian, may nagtitiwala ba sa iyo? Nagtiwala si Natalie sa iyo at muntik nang mawala lahat sa kanya. Iniwan mo siyang baog panghabang buhay. Nagtiwala ako sa iyo. Binigyan kita ng anak, pero wala pa rin ako. Kaya paano ako magtitiwala sa iyo? Kung ganon ikaw. Hindi ka ba makapaghintay hanggang pagkatapos ng operasyon ko? Hindi. Ngayong hapon ang operasyon mo. Ibigay mo sa akin ang gusto ko ngayong umaga. Paano kung may mangyari sa iyo sa operating table? Hindi ako pwedeng umalis na walang dala, di ba? Chloe Fang. Wala kang puso. Pwede kang tumanggi? Kukunin ko si Jackson at mag-aasawa ulit. Bata pa ako at hindi naman ako pangit. Siya? Gagawin ko. Chairwoman Su, gumuguho na ang Lu Group mas mabilis pa sa inaasahan natin. Bumagsak ang stock nito sa buong linggo na nagbawas ng halos 30% ng market value nito. At si Julian ay hindi pa nakikita sa loob ng 1 linggo. Sabi ng reliable sources, may cancer siya. Kansa. Well, hindi nakakatuwa iyan.
Mayroon na akong patunay na nangopya sila. Balak ko sanang panoorin ang fireworks ngayon. Sa tingin ko, hindi siya makabangon sa kama ngayon. Wala namang pinagkaiba kung pumunta siya. Una, siguraduhin nating masecure ang Linchuan project. Lu, pupunta pa ba tayo sa bid ngayon? Pero ang Linchuan project ay mahalaga sa Lu Group. Pumunta? Kalimutan mo na. Hindi mo ba nakikita? Hindi man lang siya makabangon sa kama. Sasabihin ko sa kanila na aatras tayo sa bid. Hindi. Ang bid ngayon? Kailangan mong pumunta. Chloe, wala ka bang puso? Tingnan mo ang kalagayan niya. Halos hindi na siya makaupo. Nasa ospital ang anak mo. Alam mo ba ang gastos niyan? Nagkalkula ka na ba? Kung hindi natin manalo ang project na ito at maubos ang ating cash flow, hindi na niya kayang bayaran ang silid sa ospital na ito. Chloe? Ikaw? Tatawagin mo na naman akong walang puso? Pero sinasabi ko ang totoo. Pumunta ka sa bid. Baka hindi ka mamatay sa daan. Pero kung hindi ka manalo, hindi mo na kayang bayaran ang pagpapagamot. Isinumpa tayo. Ano bang ginawa ng pamilya Lu para maranasan ito? Paano tayo napunta sa pagpapakasal sa isang babaeng walang puso? Nanay. Tama na. Pupunta ako. Para sa pinakabagong bid ng Linchuan, tayo at Hayes Group na lang ang natitira. Akala mo mananalo tayo? Ang Hayes ay basurang operasyon. Bukod, matagal na kaming nagtatrabaho sa Linchuan. Ilang taon na, iyon lang, ay sapat na para hindi tayo matalo. Mabuti. Hindi pa nga nagsisimula ang bidding. Masyado yatang maaga para sabihin iyan. Natalie Sue, ito ay bidding event ng Linchuan Properties. Hindi ka pwedeng pumunta rito at mag-eskandalo. G. Lu, baka kailangan ko siyang ipakilala muli. Ito ang bagong chairwoman ng Hayes Group, BB. Natalie Sue. Nababaliw ka ba? Ginawa mong chairwoman ang isang babae? Ano ang alam niya sa konstruksyon? Wala ba? G. Lu, sa tingin ko, mas marami pang alam si BB. Su tungkol sa konstruksyon kaysa sa iyo. Natalie Sue, gusto mo lang akong hiyain, hindi ba? Sige, ngayon, ipapakita ko sa iyo ang alas ng Lu Group. Makikita natin. Ngayong nandito na ang lahat, magsimula na tayo. Ako ang bid director ng Linchuan Properties, Mark Zhang. Ang mga dokumento ng kwalifikasyon ng parehong partido ay maayos. Ang pangunahing kaganapan ngayon ay ang disenyo. Sino ang gustong magpresenta muna? Ako na muna. Si Chloe ay isang internationally award-winning na designer na sinanay sa ibang bansa. Ang mura mong mga trick ay hindi sapat. Umuwi na kayo ngayon bago kayo mapahiya. Napakaganda ng sense of space. Oo, malinaw na gawa ito ng isang dalubhasa. Talagang nakakabighani. Ang disenyo ni BB Fang ay talagang kahanga-hanga. Chairwoman Sue, sa tingin ko, oras na. Dapat ba nating ilantad ang kanilang plagiarism? Tatapusin sila nito. Hindi pa. Hintayin hanggang sa pinakamataas ang kanilang pagmamalaki. Saka natin ilalabas. Mas masakit ang tama. Ngayon, sa lahat, hayaan ninyo akong ipaliwanag ang pangunahing konsepto ng disenyo sa likod ng aming panukala. Sinira namin ang nakagawian ngayon. Ang pangunahing focus namin ay spatial design. Inuna ito kaysa sa lahat. At perpektong naaayon ito sa Linchuan Properties. Salamat! Ang disenyong ito, kapwa sa pakiramdam at konsepto, perpektong nakukuha ang kailangan ng proyektong Linchuan. Talaga, mukhang nasa kamay na ng Lu Group ang bid na ito. BB, Sue, mukhang hindi na kailangan na ipakita ang iyong disenyo. Ang iyong mga rendering ay talagang katangi-tangi. Pero may isa akong tanong. Itong silid na lumalabas sa bawat palapag para saan iyon? Ito ay isang multipurpose storage room. Doble ito bilang equipment room. Isang storage room? Kailangan ba ng isang storage room ang sarili nitong vertical heating duct na diretsyo sa bubong? Kailangan ba ng mga pader nito na maging double-layered para sa thermal insulation?
Idinagdag ko ito bilang bahagi ng isang bagong konsepto ng disenyo. Ito ay nilayong maglagay ng precision equipment balang araw na nangangailangan ng espesyal na temperature control. Hindi iyon inobasyon. Plagiarism iyan. Natalie Su, tigilan mo ang walang basehang akusasyon. Ang disenyong ito ay award-winning na gawa ng Nordic Studio Z mula 2 taon na ang nakakaraan. Ang trademark ng studio sa mga high-rise project ay isang dedicated snow melting thermal shaft. Ito ay dinisenyo para sa extreme climates upang labanan ang mga blizzard. Sa madaling salita, ito ang iyong tinatawag na makabagong storage room. Wala akong ideya kung ano ang sinasabi mo. Ang Star City ay nasa timog. Hindi man lang nag-snow sa loob ng 50 taon. Designer Chloe, bakit pa panatilihin ang mga shaft na ito? Sila ba ay dapat mag-ihaw ng kamote para sa buong gusali? Ito ang orihinal kong disenyo. Bawat draft mula sa proseso ko ay nagpapatunay nito. Bibi. Su, hindi mo pwedeng gamitin ang personal mong galit para siraan ako dito. Natalie Su, habang si Chloe ay nag-aaral sa ibang bansa, ikaw ay nasa bahay nagluluto at naglilinis. Ano ang alam mo sa disenyo? Hindi ka titigil hanggang sa malantad ka. Halos magkapareho sila. Ito'y halos eksaktong kopya. Ito ang tinatawag mong original na gawa. Kung gayon, Designer Chloe, ikaw at itong dayuhang designer ay halos pareho ng utak. G. Lu, kailangan ko ng paliwanag. Mga hukom, ginagawan ba ninyo ng kalokohan ng Linchuan Properties parang mga tanga? G. Zhang. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Dapat iyon. S.C. Sila. Anong putang inang hindi pagkakaunawaan? G. Zhang, hayaan ninyong ipaliwanag ko. Si Chloe ay isang nangungunang designer na sinanay sa ibang bansa. Nanalo siya ng mga parangal. Bakit niya kailangang mangopya? Isang nangungunang designer na sinanay sa ibang bansa. Julian, ikaw na lang ang natitira na naniniwala pa sa kanya. Ito ay ang buong talaan ni Chloe ng pagpeke ng kanyang mga kredensyal. Julian, ang iyong maingat na binalak na alas ay ngayon. Ang talim na tumalikod sa iyo. Julian Lu, niloloko mo ako ng ninakaw na gawa. Gusto mong mamatay. Chi, Zhang. Peke lahat ito. Ini-frame niya ako. May galit sa akin si Natalie. Gagawin niya lahat para sirain ako. Pagka mga original na bank statement, mga notarized na foreign degree verification, at ng Nordic Studio Z. Mga work timestamp certification, lahat ng dokumento ay legal na notarized. Julian Lu, gusto mo ba talagang magpakita pa ako? Chloe, niloko mo ba talaga ako? Oo, nagsinungaling ako sa'yo, pero kasalanan mo lahat. Sino ba ang nagpilit sa akin na mag-aral ng design? Ikaw. Tama na, nasira na ang proyekto. Ang manatili dito ay kahihiyan lang. Umalis na tayo. Teka, sa tingin mo ba ang Linchuan ay palengke? Pumapasok ka kung kailan mo gusto at aalis kung kailan mo gusto? Hello, Chairman. Ang chairman ng Linchuan, Don Su. Bakit siya personal na pumunta? Ang mga aksyon ay may kahihinatnan. Don Su. Ang aming Lu Group ay nakipagtulungan sa Linchuan Properties ng maraming taon. Ang aming pagsisikap ay dapat may halaga. Hindi mo kami pwedeng iwaksi ng tuluyan dahil lang sa isang disenyo. Mukhang hindi mo pa rin maintindihan kung bakit ako personal na pumunta ngayon. Nat, halika rito. Lolo, Yan. Lolo? Paano ito nangyari? Sabi mo noong ikinasal tayo na pinutol mo ang ugnayan sa kanila. Hindi mo ba itinakwil ang iyong pamilya at pinutol ang lahat ng ugnayan? Putulin ang ugnayan? Sino ka ba? Karapat dapat ka bang pilitin siyang putulin ang ugnayan? Nat, kahit ano gusto mong gawin sa Lu Group, nasa sayo na lahat. Lu Group nilabag ang bidding rules, nagsumite ng peking trabaho, at gumawa ng malubhang maling gawain. Sa pamamagitan nito, dinideklara kong diskwalipikado ang Lu Group mula sa pagbid sa anumang proyekto ng Linchuan Properties. Ayon sa kontrata, ito ay mananagot sa breach at pagmumultahin. Natalie Su, hindi ka pwedeng maging ganito kasama. Kaya ko.
Julian, para sa akin, itong laro, kakasimula pa lang. Kailangan mong magtiis. Guardia, kalad ka rin sila palabas. Alis na kami. Natalie Sue, mas mayaman ka lang at mas maswerte kaysa sa akin. Kung hindi, ang $70 bilyong na iyon ay akin sana. Sana sa susunod, ipanganak kang mayaman para hindi mo napag-inggitan ang $70 bilyong ng iba. Mukhang si Natko ay talagang lumaki na. Naniniwala ako sa iyo. Ang proyekto ng Linchuan ay nasa mabuting kamay mo. Sige, Lolo. Gagawin ko na. Kaya umuwi ka ngayong gabi at sabay tayong kumain. Inutusan ko ang chef na magluto ng mga paborito mong ulam. Lolo, ako'y naging. Sobrang busy ka makailan. Pero huwag kang mag-alala. Kapag humupa na ang mga bagay, araw-araw akong kakain kasama mo. Ikaw, ang pilyo mong apo, nangangako ka ng walang katuparan? Chloe, hindi sa ospital? Bakit ka papasok? Bumagsak na ang kumpanya? At nagpapanggap kang patay sa ospital? Julian, linawin ko lang. Kung malugi tayo, huwag mong asahan na magugutom ako kasama mo. Ang kapal ng mukha mong sabihin iyan? Kung hindi mo, ginamit ang mga kinopyang disenyo para mag-bid, mawawala ba sa atin ang Linchuan project? Huwag mo akong sisihin. Bulag ka. Hindi mo alam na ang ex-wife mo ay tagapagmana ng Linchuan. Hindi mo kayang talunin si Natalie mag-isa. At ngayon, pumupunta ka dito para magmalaki ka sa akin. Kung hindi ka masaya sa akin, kaya kong magpakasal muli ngayon din. Huwag kang magpanik. Ang proyektong Riverside Bay ay may magandang pre-sales. Kapag na-top out na, makakabawi tayo ng malaking halaga. Kaya nating magtiis. Yakin mo. G. Lou, may malaking problema tayo. Apex Holdings ay pinutol ang lahat ng ating mga supply ng materyales. Ang proyektong Riverside Bay, nabayaran na ang 70%. Kung ang pagputol ng supply ay maaantala ang paghahatid, ang penalty ay hindi bababa sa $500 milyong. Ano? Apex Holdings ay kasama natin ng maraming taon. Bakit bigla tayong pinutol? Ako, nagtanong-tanong ako. Sabi nila. Anong sabi? Sabi nila, dati silang tumutulong sa Lou Group dahil lang kay Bibi, Sue. Ngayon, nagsalita si Bibi, Sue, na nagsasabing sundin ang lahat ng patakaran ng mahigpit. Kaya't sila, Sue? Saan nakuha ng Apex ang isang bibi? Sue? yan ang iyong ex-wife, Natalie Sue. Anong sinabi mo? Siya, iyon! Natalie, ano ang koneksyon niya sa Apex Holdings? Apex Holdings? Natalie? Ito na. Nat, impressed ako. Ang business plan mo ay talagang perpekto. Madali kang makakapagsimula ng sarili mong kumpanya. Kung hindi dahil sa'yo, may sarili na sana akong kumpanya ngayon. Pumili pa ako ng pangalan. Ano yun? Pininturahang tanawin, ginintuang taon. Tatawagin ko itong Apex Holdings. Paano ko makakalimutan? Sinabi niya sa akin dati, kapag nagsimula siya ng kumpanya, tatawagin niya itong Apex Holdings. Siya nga kaya? G. Lou. Sige, naintindihan ko. Ako na ang bahala. Opo. Hello. Natalie, ikaw ba ang nagpahinto ng supplies natin sa pamamagitan ng Apex Holdings? Oh, ang kasalukuyang estado ng Lou Group ay masamang kasosyo. Kaya pinatigil ko ang supplies ninyo. Natalie, kung may lakas ka ng loob, ipakulong mo ako ngayon din. Sa ngayon, wala akong balak na ipakulong ka. Ang Apex Holdings ay nakikipagtulungan sa amin sa loob ng maraming taon. Ano ang karapatan mong putulin ang supply namin? Dahil ako ang chairwoman ng Apex Holdings. Ikaw talaga ang nagpapatakbo ng Apex Holdings? Binabati kita, Julian. Sa wakas, may tama ka rin. Ikaw, Para sa $70 bilyong na iyan, umarte kang mapagmahal na asawa sa loob ng 6 na taon. At hindi mo man lang nag-abalang malaman kung sino ang natutulog sa tabi mo. Julian, ang homework mo ay sobrang palpak. Natalie, huwag kang masyadong mayabang. Kung makabalik ako sa tuktok, babayaran mo. Sayang,
Hinding-hindi ka makakabangon sa buhay na ito. Tungkol sa Apex Holdings, dapat kitang pasalamatan. Itinatag ko ito para tulungan ka. Sa halip, naging trump card na nagtakda ng iyong kapalaran. Sinasabi mo sa lahat ng taon, ang Apex Holdings ay tumutulong sa Lu Group dahil ikaw ang nasa likod nito? Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Natalie, nasa gulo tayo ngayon dahil sa iyo. Tanging ang nagwagi ang may karapatang magpasya kung sino ang may sala. Natalo ka. Ngayon, hintayin mo ang paghuhukom. Hindi ako matatalo. Hinding-hindi. Natalie, dapat mo na akong ipakulong ngayon. Kung hindi, bigyan mo ako ng isang pagkakataong makabangon at babayaran mo. Ano sa tingin mo? Binabasag ba niya ang mga gamit na yon? Chairwoman Sue, sa lahat ng taon, talaga bang hindi siya naghinala sa iyong kakayahan? Noon, ayaw kong ma-pressure siya. Sinabi ko na nasa flower arrangement class ako. Flower arranging? Na may taunang kita na mahigit $100 milyong? Sige, mag-usap lang kayo. Makikipagkita ako sa mga building supplier para pag-usapan ang negosyo. Aalis na ako. Si Chairwoman Sue ay sasarahan ng lahat ng labasan ni Julian isa-isa. Iyan ang tunay na paghihiganti. Natalie, akala mo ba kaya mong kunin lahat mula sa akin? Hinding-hindi. Uy, narinig mo ba? Pinutol ng Apex ang supply at gusto na ng bangko ang pera nila. Talagang tapos na ang kumpanya ngayon. Alam ko nang darating ito. Ang kumpanya ay nakaligtas ng ganito katagal dahil si Natalie ang nagpatuloy nito. Ngayong wala na siya, gumuho na ang buong lugar. Narinig ko nasa ospital si Jilu dahil sa cancer sa tiyan. Karma lang, niloko niya si Bibi. Sue para mapakasalan siya at dinroga pa. Karapat-dapat lang sa kanya. Dapat na ba tayong maghanap ng bagong trabaho? Bago pa bumagsak ang kumpanya at hindi na tayo mabayaran. Baka dapat tayong mag-apply kay BB, Sue. Kayo. Umalis kayo. Ngayon na. Sino man ang gustong umalis, lumayas kayo. Sige, Jilu, aalis na ako. Pero bayaran mo muna ako ng mga sahod na utang mo sa akin. Oo, o kaya magfa-file kami ng labor claim. Kayo. Anak, gising ka na sa wakas. Sabi ng doktor, kailangan mo ng maraming pahinga. Huwag ka nang mainit ulo. Ang proyekto ng Linchuan ay natigil at patuloy ang pagbagsak ng stock. Ang mga shares na inilipat mo sa akin ay nawalan na ng karamihan ng halaga. Ilipat mo pa sa akin. Masakit talaga ang tiyan ko. Mag-uusap tayo sa ilang araw. Masakit ang tiyan mo, pero kaya ka pa namang pumirma ng kamay mo. Hindi ka pumirma gamit ang tiyan mo. Hindi mo ba nakikita kung gaano siya kasakit? Hindi mo ba siya mapapahinga? Pagdating ng negosyo, bigla kang sumasakit. Kung magpapaantala ka, babagsak ang kumpanya. Sa totoo lang, mas mabuti pa mamatay na lang siya sa sakit para hindi na niya ako at ang anak ko hilahin pababa. Siya. Bibigyan pa kita. Ano bang gusto mo ngayon? Masama ang pakiramdam ko. Pwede bang 2 araw muna akong mapahinga? Nasa malaking problema tayo at gusto mo pa ring magpahinga? Sumama ka sa akin para makipagkita sa ilang mga supplier ng konstruksyon. Kailangan nating masecure ang supplies ngayon. Kaya mo bang bayaran ang mga penalty? Tingnan mo ang kalagayan ko. Hindi mo ba pwedeng hayaan akong magpahinga ng 2 araw pa? Maaari kang maghintay, pero ang bangko? Ang korte? Hintayin mo hanggang ang buong kumpanya masis at doon ka maghintay sa bilangguan. Pakisabi kay Jizang. Nandito ang Lu Group para makipagkita sa kanya. Pasensya na, wala si Jizang. Mangyaring bumalik na lang sa ibang araw. Hindi man lang tayo makapasok sa pinto. Ito ba ang network na itinayo mo sa loob ng 6 na taon? Wala siya. Ano ang magagawa ko? Tawagan mo siya. Wala siya, di ba? Tawagan mo at tingnan kung sasagot siya. Uy, hindi na kailangan tumawag. Nasa eroplano si Jizang. Jilu, sinubukan kong iligtas ka sa kahihiyan, pero magiging tapat na ako. Dati lang kami nakipagtulungan sa iyo bilang pabor kay Bibi. Sue, ngayon, si Bibi. Sue na ang nag-utos. Huwag asahan na ang Lu Group.
makakakuha ng kahit anong pabor mula sa akin. Ikaw, Huwag mo akong ikaw. Lumayo ka sa pintuan ko. Masakit sa mata ka. Lumayas ka dito. Kaya ito ang mga top resources mo? Lahat ng tatlong supplier ay umiiwas sa iyo. pinanatili ko ang mga ugnayang iyon sa loob ng maraming taon. Paano ito nangyari? Makatitiyak ka, Bibi, Sue. Ngayong sinabi mo na, hindi namin papayagan ang sino man mula sa Lu Group na pumasok. Bakit maputla ang mukha mo, G. Lu? Nabigo ba ang deal? Natalie, nakikita mo akong ganito. Siguradong masaya ka, di ba? Pero malayo pa ito sa gusto ko talaga. Gusto kong palalain pa ang paghihirap mo. Ang titulong Bianji. Lu, komportable ba? Wala kang pakialam. Sana swertehin ka. Kapag naranasan mo ang maging broke at iniwan ng lahat, ilulunsad ko ang susunod na yugto ng aking plano. Nakita mo ba kung gaano siya kayabang? Tatanungin kita sa huling pagkakataon. May paraan ka ba para iligtas ang kumpanya? Ano pa ba ang magagawa ko? Pag-aari niya ang mga bangko at ang mga supplier. Wala akong wala. Paano ko siya lalabanan? May isa pang paraan. Ano? Isa na lang ang ating pagpipilian. Ibenta ang ilan sa iyong mga shares. Gawin mong pera at malampasan ang krisis na ito. Basta may control ka pa. Sa'yo pa rin ang Lu Group. Ibenta ang aking shares? Talagang hindi. Basta't mananatili sa iyo ang 51% na kontroladong stake, mananatili ang Lu Group sa kamay ng Lu. Naiintindihan mo naman iyon, di ba? Kung ganoon, iyon na ang tanging pagpipilian natin. Chairwoman Sue, sumuko na si Julian. Inilabas niya lang ang 38% ng kanyang shares para ibenta. Dapat ba tayong kumilos? Isang regalo sa aking pintuan. Paano ko iyon tatanggihan? Ngunit kahit sa mga shares na iyon, may kontrol pa rin siya. Hindi natin maaagaw ang kumpanya. Pabayaan na lang na paalisin siya. Hindi na kailangang gawing komplikado. Kailan ka nakakuha ng 11% na stake sa Lu Group? Akala ni Julian siya ay isang self-made business genius. Ngunit noong panahong iyon, iba ang katotohanan. Ayaw lang ni Lolo na magdusa ako kasama si Julian. Gumamit siya ng overseas VC firm para tustusan siya sa pananalapi. 11%. Idagdag iyon sa 38% na hawak natin ngayon. Aabot tayo sa 49%. Huwag kalimutan. Si Tito Lu ay nasa panig natin. Meron pa siyang 2% na stake. Itinataas nito ang iyong stake sa higit 50%. Kaya ang resulta ng labanang ito ay napagpasyahan na simula pa lang. Wala lang siyang ideya. Chairwoman Sue, nakakatakot ka. Sa isang araw lang, ang 38% ng shares natin ay binili. Sino ang may kakayahang gumawa ng ganito kalaki? Julian, kung sino man yon, at least nakakuha ng sapat na cash ang kumpanya para malampasan ang krisis na ito. Yun ang mahalaga. Tama ka. Sa ngayon, hawak ko ang 29% at si Chloe ay may 20%. Sa 2% na hawak mo, Tito, mayroon tayong absolute majority. Wala nang makakalaban sa atin ngayon. Natalie, anong ginagawa mo dito? Nandito na ang lahat. Hinihintay mo ba ako? Ito ang shareholders meeting ng Lu Group. Umalis ka dito! Julian, hawak mo lang ang 29% ng shares. Ako ay may 38%. Ganyan ba ang paraan ng pagsasalita sa pinakamalaking shareholder? Yung mga shares na yan, binili mo? Sinabi ko sa'yo, bago kita ipakulong, ipaparanas ko sa'yo ng dahan-dahan kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Simula ngayon, sa akin na ang Lu Group. Natalie, sa panaginip mo, Bilang pinakamalaking shareholder ng Lu Group, mayroon akong panukala. Iminumungkahi ko na tanggalin si Julian bilang chairman at palayasin siya sa board. Natalie Sue. Pagmamayari ko ang 29%, si Chloe ay may 20%, at ang tito ko ay may 2%. Sama-sama, iyon ay 51%. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatan na tanggalin ako? Julian, nakalimutan mo ba?
Noong nagsisimula pa lang ang kumpanya, mayroon ding 11% na overseas angel investment. Mark, anong ginagawa mo dito? Ito ay pribadong shareholders meeting ng Lu Group. BB, Sue, ang overseas VC stake ni Chairwoman Sue sa Lu Group, lahat ng 11% nito ay legal na nailipat ng buo. Ikaw na ngayon ang nag-iisang legal na may-ari nito. Si Don Su, ang overseas VC. Julian, kung walang lihim na suporta ng pamilya Su noon, hindi ka magtatagumpay sa negosyo. Hindi ka magtatagumpay sa mundo ng negosyo. Ang empire na nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar na pinahahalagahan mo ay walang iba kundi paraan ng lolo ko para mapangiti ako barya lang. Paano nangyari iyon? Imposible iyon! Kahit ganoon, mayroon ka pa ring 49% lamang. Hindi mo pa rin ako matatanggal. Eddie, bumoto na tayo. Itaas ang inyong kamay para tanggalin si Julian. Tito, anong ibig sabihin nito? Ikaw ang tito ko, pamilya tayo, at ipinagkanulo mo rin ako? Julian, ang kumpanyang ito ay itinayo sa suporta ni Bibi. Sue, sa pamumuno ni Bibi. Sue, mas gaganda pa ito, di ba? Natalie Su, ano ang inialok niya sa iyo? Umasa ang motion. Simula ngayon, ang Lu Group ay opisyal na pinalitan ng pangalan na Su Group. Natalie Su, siguradong tuwang-tuwa ka ngayon. Ang layunin mong iwan akong wala ay malapit ng magkatotoo. Oh, natutuwa ako. Kapag naparamdam ko sa'yo ang sakit, ang kawalan ng pag-asa, at ang lubos na pagkawasak, pwede ka nang pumunta sa kulungan at magpalamig ng ulo. Bukas, magpapapasok ako ng isang professional manager para i-restructure ang assets. Dinedilute mo rin ba ang shares ko? Pwede kang tumutol, pero sorry. Ngayon, ang mga pagtutol mo, mananatili sa'yo. Si, Natalie Su, wala kang awa. Panalo ka. Sa'yo na ang kumpanya. Bibi, Sue, tapos, ano naman ang mga shares ko? Ang 2% stake mo, bibilhin ko ito sa halagang 300 milyong dolyar. Sapat na iyan para maging maayos ka sa buong buhay mo. Talaga? Salamat, Bibi. Sue, Tapos na ang meeting. Ang saya-saya, sayang. Ang mga araw na tulad nito ay malapit nang matapos. Kumusta? Nakabawi na ba ang Lu Group? Tapos na. Hindi ba dapat nating pag-usapan ang paghahati ng shares ngayon? Ganyan ka kasabik na hatiin ang pera ko? Hindi ako nagmamadali. Alam ko lang, kapag nakabangon ka na, ang unang tatanggalin mo ay ako. Kilala mo ako ng husto. Oh, dahil pareho tayo. Pero okay lang. Ikaw at ako ay legal na kasal. Kahit iwan mo ako, makuha ko pa rin ang kalahati ng ari-arian mo. Hindi naman masamang deal. Hindi rin ako pangit. Kapag iniwan na kita, makakahanap ako ng mas magaling. Kaya, dapat ba akong purihin ka dahil practical ka? O tawagin kang walang puso? Bahala na. Minsan, sa totoo lang, nararamdaman ko na ang buhay ay sobrang unfair. Bakit ang mga mahihirap ay ginugugol ang buong buhay nila sa paghabol sa kung ano ang ipinanganak na mayroon ng mayayaman? Ang tanging gusto ko lang ay isang mas magandang buhay, kaya gumamit ako ng ilang trick. Walang masama doon. Paano ako napunta sa dalawang babaeng ganito kakila-kilabot? Paano mo gustong hatiin? Sa ngayon, hawak mo ang 29% ng shares. Hawak ko ang 20%. Bigyan mo ako ng 5% pa. Sayang, yung shares, wala kang makukuha kahit isa. Anong ibig mong sabihin?
Kahit anong sitwasyon mo, hindi ako tatanggap ng mas mababa. Kailangan mong bigyan ako ng isa pang 5%. Wala nang natitira pang shares. Pinaalis ako ng board. Lu Group, pag-aari na ng Su iyon ngayon. Anong sinabi mo? Sabi ko, Lu Group ay pinalitan na ng Su Group. Ako ay pinalayas. Paano ito nangyari? Ikaw ang dahilan ng lahat. Kung hindi kita napangasawa, mapupunta ba ako sa ganito? Kasalanan ko? Pinilit ba kita na pakasalan ako? Sinabi ko ba sa iyo na dayain si Natalie ng 70 bilyon? Sinubukan mong kunin ang lahat sa kanya, pero tinalo ka niya. Tanga ka. Karapat dapat sa iyo yan. Anong sinabi mo? Wala akong pakialam sa iba, pero gusto ko ang mga shares na iyan. Kung tumanggi ka, dadalhin ko ang anak ko at aalis. Kahit hindi ka patayin ng cancer, mapupunta ka pa rin sa bilangguan. Kung ayaw mong maiwan ang nanay mo na mag-isa, pagkatapos mong mamatay. Sige, tumanggi ka. Hindi mo yan gagawin. Abangan mo? Anong nangyayari? Bakit kayo nag-aaway na naman? Tanungin mo ang anak mo. Chloe, nagpapagaling pa si Julian. Pakiusap, isipin mo ang bata. Huwag kang makipag-away sa kanya. Huwag mo akong guilt tripin. Ibigay mo sa akin ang shares, o dadalhin ko ang anak ko at aalis. Imposible. Umalis ka kung gusto mo. Pero kalimutan mo na ang shares. Jackson! Chloe, nakikiusap ako sa'yo. Huwag kang magalit sa kanya. Kakausapin ko siya ulit. Ano pang hinihintay mo? Gumawa ka ng paraan. Anong silbi ng shares sa'yo? May 10,000 paraan si Natalie para sirain tayo. Sige, magmakaawa ka sa kanya. Lumuhod ka. Hilingin mong patawarin ang Lu Group. Patawarin ka? Pupunta ako. Chairwoman Su, ang restructuring ng 3 kumpanya ay maayos na nagpapatuloy. Pagkatapos ng restructuring, isasama ng Su Group ang supply ng materyales at konstruksyon sa isang kumpletong industry chain, tunay na una sa Star City. Ikaw ang mamamahala sa buong proyekto. Opo, Chairwoman Su, bigla siyang pumasok. Hindi ko siya napigilan. Maaari na kayong umalis. Oo. Natalie Su, ano bang gusto mo? Kailangan mo ba akong wala ng paraan? Tama. Gusto kitang itulak sa libingan mo. Not. Nakikiusap ako sa'yo. Ibibigay ko sa'yo lahat ng shares ko. Bigyan mo lang ako ng paraan. Kung makulong ako, mapapahamak ang nanay ko at anak ko. Kilala ko si Chloe, totoo yan. Sa sandaling makulong ka, kukunin niya ang bata at mag-aasawa muli. Tama, Nat. Pakiusap. Nakikiusap ako na tulungan mo ako. Tulungan ka, Julian. Wala nang mas gusto pa ako kaysa panoorin kang makulong. At tungkol kay Chloe, hindi rin siya makakatakas. Nat. Inosente ang bata. Pakiusap. Huwag mo siyang saktan. Alam ko kung sino ang may kasalanan. Hindi ako sapat na malupit para ibaling ito sa isang bata. Ilalagay ko siya sa ampunan at sisiguraduhing maayos siyang alagaan. Chloe, nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, huwag mo siyang kunin. Mabuti, nakabalik ka. Narinig ko lahat. Parang isang walang magawang tuta, pinalayas ka ni Natalie. Kung ganoon, wala na tayong pag-uusapan. Kukunin ko si Jackson. Umalis ka na. Pero anak ko, mananatili. Anak ko siya. Anak ko rin siya. Anak mo? Julian, tingnan mong mabuti. Kamukha mo ba siya? Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, hindi siya Lu talaga. Noong ikaw ang namumuno sa Lu Group, masaya akong hayaan ang anak ko na tawagin kang tatay. Pero ngayon, hindi mo ito karapat-dapat. Tara na, sweetie. Umalis na tayo. Bibigyan kita ng mas magandang buhay. Sumpa tayo. Dito natatapos ang angkan ng Lu. Chloe, sumpain ka. Nawala ang lahat dahil sa'yo at naglakas loob ka pang mandaya sa akin? Pinagawa mo akong magpalaki ng anak ng ibang lalaki sa loob ng 5 taon.
Anak, bitawan mo. Kung may mamatay, tapos na ang lahat. Bitawan. Julian, nasa camera lahat. Gusto ko ng diborsyo. Mahal, pasensya na. Nagpanik lang ako. Patawarin mo ako, okay? Pakiusap? Itago mo yung kalokohan para sa iba. Hindi mo ako maloloko. Managinip ka. Chloe, Tigilan mo yung kalokohan. Mayroon kang dalawang pagpipilian. Una, samahan mo akong mag-file ng divorce at ibigay mo sa akin ang kalahati ng asset. O dalawa, tatawag ako ng pulis ngayon at ire-report kita sa tangkang pagpatay. Bahala ka. Chloe Fang, ikaw ang tunay na halimaw dito. Sinadya mo akong galitin para lang makuha ito. Alin ang pipiliin mo? Panalo ka. Diborsyo. Chairwoman Su, ang brand strategy launch ng Su Group ay handa na. Bukas ay ang tatlong pinagsamang grupo, unang public appearance. Walang maaaring magkamali. Chairwoman Sue, mabuting balita. Diborsyado na sina Chloe at Julian at kinuha niya ang kalahati ng assets ni Julian. Pinalaki niya ang anak ng ibang lalaki sa loob ng 5 taon. Tapos nawala ng kalahati ng kayamanan. Julian Lu, sa wakas nakuha mo na ang nararapat sa iyo. Kaya naman, nang makuha mo ang resulta ng paternity test, hindi ka nagmadali na ibunyag iyon. Hinihintay mo ang araw na ito. Ito ay isang kumpletong inventaryo ng mga assets ni Julian. Galaw na ba tayo? Tapos na ang labanan. Oras na para isara ang lambat. Magsampa ng kaso laban kay Julian. Sundin ang legal na proseso. I-freeze ang lahat ng assets sa kanyang pangalan. Kabilang ang kinuha ni Chloe sa diborsyo. Gusto kong malaman niya kung ano ang walang makuha sa huli. Ang pakiramdam. Chloe, nasa iyo na lahat ng gusto mo. Masaya ka na? Simula ngayon, maghihiwalay na tayo. Congrats! Sa wakas, nawala na ako sa'yo. Oo nga. I-check mo nga para sa akin. Pagmamayari ko na ang 25% ng kumpanya. Magkano iyon? Gusto ko nang i-cash out at umalis na. Hello? Sige, nakuha ko. Paumanhin Bibi, Fang. Dahil sa ilegal na gawain ni Ji Lu, lahat ng kanyang ari-arian ay na-freeze sa utos ng hukuman. Kasama na dyan ang bahagi na ibinigay niya sa iyo, 25%. Pati ang iyong luxury car at villa. Paano ito nangyari? Natalie, sa wakas, gumalaw ka na. Una, nagbibigay ka ng pag-asa sa isang tao. Tapos, itutulak mo sila sa kawalan ng pag-asa. Iyan ay malupit. Bakit? Nakuha ko ito sa diborsyo. Pera ko ito. Natalie! Gusto mong i-freeze ang pera ko? Managinip ka. Wala siya sa opisina. Ngayon ang brand launch ng Su Group. Nasa event siya. Pero hindi makakatulong ang pumunta doon. Hindi mo siya matatalo. Huwag mo akong ikumpara sa iyo. Sino man ang humawak sa pera ko, lalabanan ko gamit ang lahat ng kaya ko. Isang brand launch? Sigurado akong natatakot siya sa backlash ng publiko. Di ako na mismo ang pupunta para makita kung paano mo siya haharapin. Salamat sa pagdalo sa press conference ngayong araw. Matapos ang restructuring, Su Group ay isasama ang mga supply at construction divisions nito. At papasok sa isang strategic partnership kasama ang Linchuan Properties upang itayo ang unang integrated construction platform ng Star City. Tinataya namin. Wala si Julian, pero siya ang nauna. Interesting. Bibi Su, maawa ka naman po sa akin. Patawad na po.
Anong nangyayari? Sino ang babaeng iyon? Hindi ko alam. Pero sa pagkakaalam ko kay Bibi, Sue, tiwala ako sa kanya. I-live na ngayon. Ito ang front page news. Huwag mag-live. Dahil may sasabihin si Bibi, Fang. Pakinggan natin siya. Ang katotohanan ay walang dapat itago. Masyado siyang kalmado. Dapat acting lang. Chairwoman Sue, ordinaryong tao lang po ako. Gusto ko lang po palakihin ng payapa ang aking anak. Mamuhay ng normal po. Please, po. Pakiusap, bigyan po ninyo kami ng paraan. Bibi, ipinanganak kang may pribilehiyo, samantalang ako. Karaniwang tao lang ako mula sa maliit na bayan. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Ngunit sa isang salita, inagaw mo sa akin ang lahat. Sa mundong ito, wala bang paraan para mabuhay ang mga ordinaryong tao? De, Fang. Totoo ang lahat ng sinabi mo. Pero ang magsabi ng bahagi lang ng katotohanan ay kasinungalingan pa rin. Kasinungalingan pa rin iyon. Hindi ko ginawa. Hindi ba't pumunta ka rito ngayon para gawing laban sa akin ang opinyon ng publiko? Perpekto. Maraming reporters dito ngayon. Sigurado akong magugustuhan nila ang front page story ngayon. Tama. Ni-freeze ko nga lahat ng assets mo. At hahabulin kita. Pero bakit hindi mo sabihin sa lahat? Kung bakit ko ito ginagawa? Ano pa bang dahilan? Gusto mo lang akong pahirapan. Minamaliit mo ako. Baby, Fang. Ikaw at si Julian dinaya ninyo ako sa loob ng 6 na taon. Lihim na namuhay kayo bilang mag-asawa. Pinakasalan niya ako gamit ang peking sertipiko. Nagplano ka sa loob ng 6 na taon. Araw-araw, ang iniisip mo lang ay ang pagkuha ng $70 bilyong ko, at pagkatapos ay itapon ako. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin, hindi ba dapat kitang habulin? Nabalitaan ko na ang iskandalong ito. Kung gayon, siya ang legal na asawa ni Julian Lu. Legal na asawa. Alam ko na. Si Bibi, Sue ay isang class act. Sinubukan ng babaeng ito na ibaling ang opinyon ng publiko laban sa biktima. Anong pakulo? Nakakadiri. Kasama ka namin, Bibi. Sue, ibagsak siya. Bibi, Fang. Lahat ng mga katotohanang iyon na binanggit ko na sadyang hindi mo isinama. May gusto ka bang idagdag? Kung hindi, umalis ka na. Sapat na ang oras na sinayang mo. Natalie, huwag kang mayabang. Maraming reporters dito ngayon. Huwag mong isipin na makakawala ka ng walang galos. Laging pumapanig ang internet sa mga underdog. Mag-edit lang ako ng ilang clips pabor sa akin at ipopost. Kakainin ka ng internet ng buhay. Bibi Fang, mali ang pagkakaintindi mo sa opinyon ng publiko. Bakit hindi mo tingnan mismo? Nagkamali ka ng kalkula. 10,000 ang nanonood. At wala ni isang pumapanig sa iyo. Imposible! Revenge story ng taon. Durog niya ang ahas na traidor. Epic ang clapback ni Binibini Sue. Paano ito nangyari? Chloe Fang, alam ko kung bakit ka narito ngayon. Pumunta ka para gamitin ang public opinion bilang sandata at ipakita ako bilang isang malakas na bully. Sa kasamaang palad, nagkamali ka. Maling target din. At dahil kayong lahat sa press ay narito ngayon, gagawa ako ng formal na announcement. Chloe Fang ginamit ang kasal kay Julian para patuloy na mag-siphon ng assets mula sa Lu Group para bumili ng luxury cars at mansyon. Formal kong nagsampa ng kaso sa korte para mabawi ang lahat ng nailihis na assets at panagutin siya sa batas sa pagtulong bigami at panloloko. Hindi! Hindi mo to magagawa! Hindi mo to magagawa! Chloe Fang, lahat ng ginawa mo ay para umakyat sa social ladder at bumuo ng mas magandang buhay para sa sarili mo. Walang masama doon. Pero mali ang pinili mong landas. Sino mang gustong makakuha ng walang kapalit sa pagsandal sa mga lalaki para sa pera ay tiyak na mabibigo. Hindi ito magtatagal. Chloe. Chloe, ganito mo ba siya nilaban? Lahat ng pakana. At sa huli, wala kang nakuha. Nandito si Julian. Yung gago. Pumunta talaga siya. Julian! Pareho tayo.
Pinlano mo ang bawat galaw, pero wala ka ring nakuha kahit piso. Ah, oo nga. At ang anak mo, yung batang pinalaki mo sa loob ng 5 taon, hindi naman iyo. Tumahimik ka. Naging ganito ako dahil sa iyo. Halimaw ka. Paano mo ako tinamaan? Tapos na ba kayo? Nat, ngayon ko lang na-realize. Sa lahat ng panahong ito, ikaw lang ang tunay na nagmahal sa akin. Yung babaeng iyon, sa lahat ng ito, nagsisinungaling siya sa akin. Nat, alam kong mali ako. Talaga. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang tsansa. Julian, tinawagan ko na ang pulis. Malapit na sila dumating. Natalie, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Hindi mo ba ako bibigyan ng isang pagkakataon para ayusin ang lahat? Pagkakataon, Julian, 6 na taon. Mahigit 2,000 araw at gabi. Araw-araw, pwedeng kang mamulat. Bawat pagkakataon, pwedeng mong piliin na huwag lagyan ng droga ang tsako. Pero hindi mo ginawa. Hindi ako nagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa sinumang nanakit sa akin. Nat, nakikiusap ako sa'yo. Ayaw kong makulong. Gagawin ko ang lahat ng hilingin mo. Paglilingkuran kita sa lahat, kahit ano. Ayaw kong makulong. Nat! Julian, iligtas mo ang iyong huling bahagi ng dignidad. Iligtas mo ang iyong huling bahagi ng dignidad. Natalie. Oo, nagsinungaling ako sa'yo. Pero noong una, hindi ko naman intensyon. Noong 13 ako, gusto talaga kita. Pero sabi ni nanay, napakayaman ng pamilya mo. Kapag natauhan ka na, hindi ka na magkakagusto sa isang kawawang bata tulad ko. Pag-ibig? Puro peke lang yon. Tanging pera lang ang totoo. Mamaya, kahit ako, hindi na masabi kung ano ang totoo. Kung mahal ko ba ang pera? O ikaw ang mahal ko? Kaya patuloy akong nagsinungaling. Patuloy akong nagsinungaling. Hanggang sa kahit ako ay naniwala na sa sarili kong kasinungalingan. Julian, sinasabi mo sa akin ito ngayon para maawa ako sa'yo? Hindi. Gusto kong malaman mo. Hindi ako ipinanganak na sinungaling. Kahit na nagsinungaling ako sa'yo. Sabi mo hindi mo masabi kung mahal mo ang pera o ako. Eh di sabihin ko sa'yo, ang tanging minahal mo ay pera. Kung minahal mo ako noon, sana noong dinugan mo ako, nag-alinlangan ka sana, kahit 1 segundo. Julian, nakatanggap kami ng report. Iniimbestigahan ka dahil sa bigamy, panloloko, at sinadyang pananakit. Sumama ka sa amin. Natalie. Nanalo ka. Anak, hindi ka pwedeng umalis. Hahanap ako ng abogado para sa'yo. Makakaisip ako ng paraan. Nanay, tama na. Wala nang babalikan. Ang sweet-sweet mo. Sinira mo ang buhay ng anak ko. Ikaw ang gumawa nito. Tumigil ka diyan. Dinala ang anak mo dahil lumabag siya sa batas, hindi dahil sa akin. Sinabi mo sa kanya na lokohin ako at gawin ang lahat. Sinabi mong ang pag-ibig ay kasinungalingan. Ang nagpakulong sa kanya ay ikaw. Anak, paano nangyari na ang isang mayamang dalaga ay umibig sa isang mahirap na lalaki? Habang nagtitiwala siya sa iyo, ang kumita ng pera lang ang mahalaga. Anak, naging mahina ka. Makinig ka sa nanay mo. Ang kumita ng pera lang ang mahalaga. Hindi ako. Hindi ako. Guard. Chairwoman Sue, napakagaling na tagumpay iyon. Makukulong si Julian, si Gang. Lou ay gugugol ng natitira niyang buhay na namumuhay sa sakit at pagsisisi. Ngayon, si Chloe na lang ang natitira. Nakita ko lang siya, na dumulas sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang kotse, villa, at mga bank account lahat ay nasa talaan. Hindi siya makakatakas.
Chairwoman Sue, hindi mo sila binibigyan ng anumang paraan para makatakas. Wala akong choice. Sila ang pumili ng kanilang sariling desisyon. B. Katawag lang ng pulis. Si Julian ay idedetina ngayong gabi at formal na isasalin sa korte bukas ng umaga. Tiyak ba ang mga paratang at ebidensya? Oo, ang peking marriage certificate, mga bank record, drug test at medical reports, at mga record ng pagbili ng bahay ni Chloe ay nasa ebidensya lahat. Ang kasong sinadyang pananakit lang ay may hindi bababa sa 10 taon. Dagdagan ng bigami at hindi bababa sa 15 taon. Sinabi ko sa iyo, mawawala sa kanya ang lahat, pababayaan at mapupunta sa kulungan. Lahat-lahat. Ginawa ko. Sa pagkakataong ito, nanalo ka ng lubos na tagumpay. Hindi pa. Sumakay ka. Tulungan mo akong lumaban sa huling laban. Siya. Nanay, bakit ka nag-aayos? Jackson, sumama ka sa akin. Dadalhin kita sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa atin. Magsisimula tayong muli. Paano si tatay? Tatay, sasama siya sa atin mamaya. Mauna na tayo. Mangyayari talaga ito. Chloe Fang, alam kong nandyan ka. Dalawang pagpipilian. Buksan mo, mag-usap tayo. Oh, tatawag ako ng pulis para buksan ito para sa'yo. Jackson, pumunta ka sa kwarto mo at maghintay. Susunduin ka ni Mommy mamaya. Natalie Sue, ang bilis mong kumilos. Balak mong tumakas. Akala mo hindi ako dapat tumakas? Siyempre, dapat kang tumakas. Pero hindi ka tatakas. Pasaporte mo, mga bank card at ID na flag ko na lahat. Kahit tumakas ka sa ibang bansa, mahahanap kita kapag gumamit ka ng card. Ano ang gusto mo sa akin? Makipag-usap. Chloe Fang, edad 26. Pumunta ka sa lungsod noong 11 para magtrabaho, naghintay ng mesa, natulog sa mga basement, at sa wakas, nakilala si Julian Lu. Tama ba? Buong kwento ng buhay ko. Talagang hinukay mo ang bawat detalye. Siyempre, tinulungan mong subukang nakawin ang 70 bilyong dolyar ko. Kaya kailangan kong maging masinsinan. Gusto mo rin akong dayain ng 70 bilyong dolyar. Siyempre, inaral ko na yan. Dahil siniyasat mo na ako, dapat alam mo kung ano ang pinagdaanan ko para makarating dito. Natalie, mula nang isilang ka, tagapagmana ka ng 70 bilyong dolyar. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng halos hindi na makaraos? Kaya bawat desisyon na ginawa mo, paggamit sa lalaki, pangungopya, pandarayo, lahat yun ay para lang makaraos. Oh, sa tingin ko, hindi ako nagkamali. Hindi naging patas ang lipunan. Ginawa ko lang yon sa sarili kong paraan. Para bigyan ng sarili ko ng buhay na may kaunting dignidad. Dignidad? Sa mundong ito, maraming kawalan ng katarungan. Maraming tao ang gustong mabuhay ng may dignidad, pero walang sinuman. Ang nakakamit yan sa pamamagitan ng pananamantala sa kapwa. Iyan ay moral na pagkabangkarote. Chloe, si Julian ang pangunahing may sala. Ikaw ay kasabwat lang. Kung sumuko ka, ilang taon lang ang makukulong mo. Pwedeng magsimulang muli paglabas mo. Paano ang mga ari-arian ko? Ang villa mo, kotse, at mga shares ay lahat kukunin. Binili ni Julian ang lahat yan gamit ang pera ko. Babawiin ko ito. Paano ang anak ko? Ilalagay ko siya sa ampunan. Masisiguro ang kanyang mga pangunahing pangangailangan. Natalie, planado mo na lahat. Alam mo ba kung paano ako nabuhay nitong nakaraang 6 na taon? Nagtataka ako. Kung
kung ipinanganak ako sa pamilya mo? Magiging kasing galing ko rin sana tulad mo. Siguro. Pero hindi ka naman. At pinili mo ang maling paraan para umangat. Ah, oo nga. Kanina, nasa tabi ng hagdan ang anak mo. Narinig niya tayo. Jackson! Siya ba iyon? B. Sue. Ang balita ng press conference kagabi, kumalat na sa lahat ng dako. Nasa kustodiya na ba si Julian Lu? Sinasabi ng mga tao online na ikaw ang nag-set up ng lahat para lang makaganti kay Julian Lu. Ano ang sagot mo? Ganti? Gumamit si Julian ng peking marriage certificate para lokohin ako sa loob ng 6 na taon. Pinaiinom niya ako ng droga sa loob ng 6 na taon. Lumapit lang ako sa batas para protektahan ang sarili ko. Hindi ito paghihiganti. Katarungan ito. Paano si Chloe Fang? Narinig ko, sangkot din siya. Si Chloe Fang ay legal na pinigil. Ang kaso ay iniimbestigahan pa, kaya hindi ko maaaring ibunyag ang detalye. BB. Sue, ano ang susunod mong plano? Susunod, tatapusin ko ito ng isang beses at para sa lahat. Pagkatapos, itutuon ko ang aking lakas sa Su Group. Ang layunin ng Su Group ay maging isang world-class na kumpanya. Dumating ka. Para tingnan kung pinirmahan mo ang salaysay ng pag-amin. Pirmado na. Inaamin ko ang lahat ng kaso. Bigami. Pandaraya. Sinadyang pananakit. Inaamin ko lahat. Bilis naman. Hindi tulad mo. Walang saysay ang pagtanggi. Ang tagal mong pinaplano ito? Wala kang butas ang ebidensya. Umirma na lang. Para mabawasan ang sentensya. At least realistic ka. Not. Alam ko. Wala akong karapatang humingi ng tawad sa iyo. Pero pwede ba akong magtanong ng isa? Kung hindi ko sinunod si nanay noon, kung wala ang perang iyon, magkakaiba ba ang lahat sa pagitan natin? Julian, alam mo na ang sagot. Noong pinili mong lokohin ako, walang nagtutok ng baril sa ulo mo. Hindi kita patatawarin, pero hindi na kita galit. Ang galit sa ibang tao ay nag-aaksaya ng oras at damdamin. Nasayang ko na ang 6 na taon sa pagmamahal sa isang sinungaling. Hindi na ako mag-aaksaya ng 6 na taon sa pagkamuhi sa isang bilanggo na wala ng saysay sa akin. Not. Pasensya na. Mali ako. Pasensya na. Nat, ang paraan mo sa pagharap kay Julian ay napakagaling. Malinis, desidido, walang alinlangan. Lolo, inabot ako ng 16 na taon para matutunan kung paano maging malinis at desidido. Hindi iyon mabilis. Hindi huli ang lahat para matuto. Tumatanda na ako. Sa ilang taon, pwede mong isama ang Linchuan Properties sa Su Group din. Regalo ito ni Lolo para sa iyong bagong negosyo. Huwag kang mag-alala, Lolo. Sisiguraduhin ko na ang Su Group ay maging pagmamalaki at kasiyahan mo. Nat, ikaw na ang aking pagmamalaki at kasiyahan. Puntahan mo ang anak mo. Kapag naisara na ang kaso at nagsimula ka ng magsilbi ng sentensya, hindi ka na magkakaroon ng maraming pagkakataon. Nanay? Jackson. Nanay! Jackson. Nanay!
Gusto ko si nanay! Ibalik niyo si nanay! Nanay! Ibalik niyo si nanay! Nanay! Gusto ko si nanay! Matapos magsanib ang tatlong kumpanya, tumaas ng malaki ang halaga. Sa isang konserbatibong tantiya, ang bagong kumpanya ay nagkakahalaga ng 320 bilyong dolyar. Tapos na ba ang legal transfer formalities? Tapos na? Ang rehistradong pangalan ng Su Group, legal na kinatawan, at istruktura ng pagmamayari ng shares, lahat ay na-update na. Ikaw mismo ay may hawak na 71%. Si G. Hayes ay may hawak na 15%. Ang mga dating shareholders ng Lu Group ay may kabuuang 14%. Na-liquidate na ba ang lahat sa Lu Group? Oh, naliquidate na. Lahat ng assets na pag-aari ni Julian Lu at Chloe Fang ay na-freeze na habang hinihintay ang pagpapatupad pagkatapos ng sentensya. Simula nang matagpuan ko ang peking marriage license. Ilang araw na ang lumipas. 47 araw. 47 araw. Isang 16 na taong paghihiganti na ayos sa 47 araw. Hindi masama. Chairwoman Su, ano ang susunod para sa iyo? Magaan ako ng 2 araw. Pagkatapos, inaugurate ko ang Su Group. Mabuti. Sa edad 29, tinapos ko ang isang peking kasal. Sa parehong taon, itinatag ko ang isang bagong kumpanya. Nagtiwala ako sa isang manloloko sa loob ng 16 na taon. At sa loob ng 47 araw, nakamit ko ang katarungan para sa sarili ko. Mula ngayon, sarili ko na lang ang titiwalaan ko.